Hey guys, kamusta? Another retake. Kasi yung from phone ko, una walang sound. So ayun, gusto ko lang naman gumawa ng video na live update video. Actually matagal ko nang gustong gawin to, wala lang talagang chance or hindi ako makakuha ng magandang timing kasi lagi na lang busy, tapos magulo. So ngayon kasi papunta kami ng Wisconsin ngayon. So mga almost 3-hour drive from sa amin. So habang nandito sa kotse, naisip kong gumawa ng video, ng live update vlog habang tahimik yung mga bata. Tulog yung dalawa, yung panganay ko lang gising. Say hi, Achi. So ayun, live update, magti 3 years na rin kami dito sa US, dito sa Illinois. Yes, Since dumating kami, magti 3 years na rin kami by the end of the year. Since dumating kami dito ng winter ng 2022. So ayun, medyo nakapag-adjust na rin kami ng konti sa tingin ko, lalo sa weather, kasi dumating kami dito winter, nabigla kami sa weather kasi ang lamig dito sa Illinois. Talagang extreme weather siya kasi dito umabot ng negative, yung na experience ko, umabot dito mga negative 25 degrees Celsius nung time na. Syempre kami hindi kami sanay na gano'n, ang hirap gumalaw, sobrang lamig, yung clothes namin hindi pa ready sa ganong na extreme weather. Parang naka-hoodie lang ata ako nung dumating kami. Not enough talaga yun. So tapos ngayon dalawa na kami ni Kim na nag-work ngayon. Happy rin ako na nag-work na rin siya. Tulungan kami sa kids kasi salitan kami sa pag-alaga sa mga bata. Kung nasa work ako, syempre si Kim sa bahay. Tapos ganoon din ako pag si Kim nasa work. Tapos dumating kami dito, family of 4. Ngayon family of 5 na kami. So mahirap na masaya, lalo yung unang taon namin dito. Big adjustment talaga. In general, big adjustment. Kasi nung una, dumating din ako dito, night shift ako, ngayon day shift na. Pero ngayon, nag-work na rin ako sa acute dialysis. Pero nag-work pa rin ako dun sa facility na pinag-workan ko ever since na pumunta dito. Pero hindi na ako full-time doon. And then yun, yung panganay ko, si Adi, kindergarten na ngayon. Dumating siya dito, hindi pa siya nag-aaral. Tapos next school year, itong taon, mag-aaral na rin yung pangalawa. So dalawa na silang papasok sa school. Ganyan. And then last year, naka-visit din kami sa California. Na-visit namin yung family namin doon sa father side ko and mother side, and yung mga barkada rin doon. Akala ko hindi na ako makakabalik doon, so nakabalik din ako doon after 12 years. Tapos mas masaya pa kasi kasama ko yung own family ko, di ba? Parang nakakataba ng puso na kasama ko pa sila na punta sa Disney kasama yung mga bata sa isang vlog ko yun, which is binabalik-balik ako panoorin kasi nakakamiss talaga, masaya. So ano pa ba yung pwede kong i-share sa live update. Actually ang dami kong gustong i-share, pero sa sobrang dami parang wala akong maiisip eh. Kasi dapat talaga sinusulit sinusulat yung outline ng vlog para wala akong makalimutan. Ngayon lang kasi nagkaroon ng chance mag-vlog eh. And sana makapagbakasyon din kami sa dyan sa Pinas. Kasi
tagal-tagal na rin hindi nakauwi. Miss na rin namin yung mga pamilya natin dyan, gano'n. Diba, love? Tsaka para makita na rin nung family ko tsaka family Kim yung bunso namin na napaka-cute, napaka-chunky. Tapos ngayon, yun, si Achi, in-enroll namin sa karate, pero ininto namin siya nung winter kasi ang hirap dahil pag imagine mo, after school, bit-bit ko silang lahat, dadaling ko si Achi sa karate, hintay namin doon, tapos syempre umiyak yung mga bata, nakaka-rattle. Ganito muna namin siya kasi nga ang hirap din lalo pag yung may heavy snow lalabas ka gano'n. Pero itutuloy na lang namin ulit this ayun. So ngayon may mga friends na rin kami dito kasi dumating kami dito, wala na kaming kilala eh. Meron kaming mga ilang friends, di gano'n kadami, pero may masabi ako mga good friends kami na dito, para sila Tita Gorge, no? Tita Gorge, sila Tid, sila Mark. Tapos yung mga friends ko sa work, sa dialysis, para kaming doon, isang pamilya. Buti na lang din kasama ko yung mga yun. Mga mostly Pinoy kasi kami sa kid dialysis. Tapos like I said, para kaming isang family doon. Okay silang lahat. Okay yung mga kasama ko. Swerte na rin ako sa mga kasama ko kasi mababait sila. Yan. May mga nagsasabi na sa akin doon na mahirap din makasama yung mga ibang Pinoy. Di lahat, pero may ibang Pinoy kasi hindi sila okay kasama. Parang nagsisaraan, ganyan. Siyempre yung crab mentality na sinasabi nila, pero fortunately ako hindi ganoon yung mga kasama ko. Masasabi ko na para ko na rin silang family. Ayan, so lalo pag yung mga may mga holiday, parang Christmas, New Year, gano'n, kami nagkasama. So feels like home pag kasama sila. So happy na rin ako na sa mga ka-work ko, ganyan. Sila Kuya Mary, ganyan. Sila Louie. Dami, lahat sila. Mababait. So, ayun, gusto ko lang din i-share na yung mga good friends na rin kami dito. Actually, marami rin nakalala yung mga friends ko sa basketball community. Kahit sobrang bira na ako maglaro ngayon, sinasama pa rin nila ako sa liga kahit di naman ako nakakalaro. Nakakatawa lang na may mga Pinoy community rin na nakilala dito. Kasi nung unang dating namin dito, wala mali eh, kilala eh. Talagang nag-start sa scratch. Pero ngayon medyo okay na. Alam. Ayun, tapos ngayon si Kim nagda-drive na rin on her own. Nung una, syempre, natatamad pa siya mag-drive dito. Pero nagda-drive na siya dyan sa Pinas. Dito kasi oo, pero hindi pa, medyo takot pa siya sa freeway, pero nagda-drive na siya dito. May nakakuha na rin siya ng driver's license siya dito. Nung una kasi natatakot talaga siya kasi yung way of driving dito versus sa Pinas. Dito kasi mabilis eh. Mabilis yung pace, fast pace dito. Kasi pagliko dapat mabilis, unlike dyan sa atin dapat kailangan mag-slow down bago ka lumiko. Siguro bawal yung liko bago lumingon. Oo. Tsaka dito sa freeway bibilis talaga eh, unlike din sa atin. Pero kasama na rin yung pangalaw namin, si Kaya. In-enroll din namin sa soccer, ganyan, sa basketball camp. Kasi kailangan din nila ng outlet eh. Kailangan rin ng mga kids sa mga outlet eh. Kailangan rin nilang mga extracurricular activities. Yung mga nag-aantay ng PD sa atin, mga AB3 nurses na tulad ko, na yung mga aantay ng mga PD na maging current, lang talaga, tiis lang kayo. Dadating din yung time nyo kasi pagdating din dito sulit naman. Kasi nung time ko, ako nabutan pa ako ng retrogression eh. So imagine nyo, tagal na nun, tinalikuran ko na yung profession ko. Tapos unexpectedly na bumalik lang nung pandemic. So okay, nandito na kami. So
kayo rin, susunod na kayo. Kapit lang kayo. So habang nandyan kayo, spend time with your loved ones, family, friends, ganyan. Kasi parang nakakalungkot rin dito kasi simula nung dumating kami dito, may mga nag-passed away na na relatives, tapos mga close friends, which is very nakakalungkot talaga kasi hindi ka naman pwede umuwi basta-basta diba? Kasi may responsibility ka rin dito pero nakakalungkot lang na ganun. So yung time namin dito para almost 3 years, diba? Parang feeling namin mas matagal pa doon kasi parang dami na nangyari since nandito na kami. Ayun, I think hanggang dito na lang muna yung life update vlog. Hopefully may i-share ako kahit papaano. So yun, until next time ulit, please like and subscribe. Later. Bye. Bye, Achi.